na. Praise God, hallelujah. Muli, narito po tayo sa ating FB Live broadcast at binabati po kayo ng Happy Kingdom Living every day and forever. Amen. Kasi masaya sa kaharian ng Diyos. Yun isa sa karakteristik ng kaharian na righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kaya yun, may bati lagi tayo ng Happy Kingdom Living every day, forever. Tapos, isa pang binabati, isang pagbati pa natin na I'm so glad. Amen? Mayroong kagalakan tayo, mayroong kaligayahan tayo. I'm so glad Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Hallelujah. One more time. I'm so glad Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Palakpakan natin ang ating hari. Hallelujah. Pag bumabati tayo ng ganon, ay sumabay na rin kayo ng pagbati dahil masaya din ang ating hari. Binabati natin siya lagi na we are so glad that Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Masaulo natin to at laging mabanggit natin. At kung maaari, may napasa yata si Bayani, Congressman Bayani sa Kongreso ng may bagong bati ang Pinoy. Bagong bati ang Pinoy ay itakbat ang kamay sa dibdib, tapos yung buko at magsalita. Ang gagawin natin ay ganito, itapat natin ang kamay natin sa dibdib. Lahat po tayo, diyan sa inyong tahanan, sa opisina, sa trabaho nyo, magbabati tayo ng bating Pilipino. At ito'y sa kingdom na bati. Maharlikang bati. Sabihin nyo maharlikang bati. Okay, ang kamay sa dibdib at nakayupo po tayo. Sabihin natin, I'm so glad Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang maharlikang bati. Pinoy na bati. Hallelujah. Salamat po na nasasayan po ang ating Ama at masaya din ang ating Panginoong Hesus dahil na lagi natin natatalakay natin ang kanyang tagumpay sa kanyang kaharian. Masaya ang ating Panginoong Hesus, masaya ang ating Ama dahil yung second Adam ay hindi tinalo ni Satanas, kundi si Satanas ang tinalo ng second Adam. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus na ating hari. Hallelujah. Palakpakan na uli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Panginoong Hesus. At sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ay gumagawa at kumikilos ngayon sa inyong pamilya, sa iyong tahanan, sa iyong mga anak, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong hanap buhay, sa opisina nyo, at sa bawat membro ng Christ Kingdom on Earth ay patuloy nating ipagdiwang ang tagumpay ng ating hari, ang kanyang kaharian. Amen? One more time, clap offering. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lola baby, palakpakan naman dyan. Hallelujah. Okay, salamat po. Ang topic po natin ngayon, andito at ng screen, the most important prayer request. The most important prayer request of King Jesus. Iyon po ang binigay sa atin ng Holy Spirit na ating mapag-usapan at mapag-aralan at madiscuss at maipamuhay at maibahagi natin. Ulitin natin, sabay niyo po ako sa ating topic, the most important prayer request of King Jesus. Sabay kayo lahat dito, mga kapatid. Mike at saka narito kayo. Ulitin natin, ang topic natin ngayon sa araw nito ay the most important
Prayer request of King Jesus. Yun. Jethro, sumunod ka naman, ha? Si Pastor Marcing at si Pastor Lito ay wala ngayon. Maaring may service sila ngayong oras na ito. Kaya di bali, dati naman ay ako lang talagang nag-isa na sa ating FB Live. Pero dumating si Pastor Lito, dumating si Pastor Marcing, at sila ngayon ay wala. At I believe na time will come ay makasama natin ang ilang kapatid na ma-interview natin kung paano sila na-kingdomize, kung paano sila na-colonize, kung paano sila nakarating ang mensahe ng kaharian sa kanila. Siguro some other day, some other time ay mangyari itong mga pangarap din po natin. Hallelujah! Habang tayo ay nasa presensya ng ating Ama, narito ang ating Ama, narito ang ating kanyang anak, narito ang Banal Espiritu, ay awitan natin sila. Awitan natin ang ating Hari, ang dakilang manlilikha ng langit at lupa, ay awitan po natin sapagkat sabi niya, come into my presence with singing. Kaya gusto ng ating Ama ay music lover po siya. Ganon din ang ating Panginoon, music lover. Ganon din ang Holy Spirit. Kaya gusto niya ay we come into the presence of God. We have to bring song and worship and praises and thanksgiving sa ating Hari. Hallelujah. Hallelujah. Ang unang awitan natin yung Jesus, dakila ka. Sabay nyo nga kami, ay Jesus, dakila ka, Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. One more. Sabay-sabay ka tayo lahat, diyan sa inyong opisina, sa bahay nyo, sa trabaho nyo. Sabay-sabay nyo sabihin nyo uli, kasama ko, Jesus, dakila ka, Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Sige Mike, simulan natin. Jesus, dakila ka. Hallelujah. Dakila ka, Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Sing it one more. Jesus, dakila ka, Jesus, dakila ka, Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso. Sing it one more. Jesus, dakila ka, dakila ka, Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Sing it one more, Jesus. Ayaw kong magkulang. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, Hari ng buhay ko, kaharian mo'y sa puso ko. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng kamusta mo. Ayaw ko magkulang, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo.
Panginoong Jesus. Dakila ang kapangyarihan mo, dakila ang pagmamahal mo, dakila ang kabanalan mo, dakila ang karunungan mo, mga hinat kababalaghan mo ay dakila. Dakila ka, aming Haring Panginoong Jesus. Dakila ang sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Katulad ka ng aming sa langit na Diyos na dakila. Dakila ang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Masaya kami na napabilang sa iyong karian, na tinawag mo kaming mga anak ng hari at magiging hari. Purihin ka, Ama. Napakabuti mo, sobrang buti mo sa amin, mahal na mahal mo at mahal ka rin namin, at paglingkuran ka rin namin at sambahin at magtatapat kami sa iyo, Ama, at dakila ka sa lahat ng mga bagay, dakila ka sa lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Bawat araw, ikaw lang ang pupurihin. Bawat oras, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin sa bawat sandali. Sa bawat sandali, ikaw lang ang sasambahin. Ang ngalan mo'y itataas, salita mo ay aking ihahayag. Bawat araw, ikaw lang ang pupurihin. Bawat oras, ikaw lang ang mamahalin. Bawat oras, ikaw lang ang mamahalin. Sa bawat sandali, ikaw lang ang sasambahin. Ngalan mo'y tatat, kahayag mo'y aking ihahayag. Pupurihin ka namin, hallelujah. Pupurihin kita. Ikaw lang talaga. Sasambahin kita. At wala nang iba. Ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Di ka nagkulang kailanman. Ang kabutihan mo sa'kin lagi laan. Ang paghahari mo'y walang hanggan. Pupurihin natin na uli ang ating Ama. Hallelujah, hallelujah. Panghari, tanggapin mo, papuri namin ang mga pag-awit natin, ang kaganapan namin, ang pasalamat namin. Hallelujah. Sambahin kita at wala nang iba. Ibig mo'y hindi nagbabago. Hindi ka nagkulang kailanman. Ang kaharian mo sa akin lagi laan. Ang paghahari mo'y walang hanggan. Ang paghahari mo'y walang hanggan. Hallelujah. Opo, Ama, walang hanggan ang paghahari mo sa aming buhay. Oras sa oras, sa araw-araw, bawat segundo,
bawat sandali. Ang paghahari mo, ang hagad namin na manatili sa aming buhay, sa aming pamilya, sa Christ Kingdom on Earth, sa Kingdom Government, sa ICMA, ang lahat ng nagtuturo ng kaharian mo, mga Kingdom Citizen, Kingdom Son, ang mga Kingdom Ambassador o the Philippines and the world, ay patuloy mong pagharian oras-oras, bawat sandali, bawat minuto, at ang paghari mo at ang blessing ng kaharian mo ay patuloy naming maranasan sa araw-araw sa aming pamumuhay dito sa lupa, sa kabila na mayroong mga pandemic, mayroong mga mabigat mga problema at suliranin ang bansa at buong daigdig, ay kami mga anak mo ay masaya, nagdiriwang ng pagtatagumpay mo, Panginoong Jesus. Ang kaharian mo ay lagi naming pinagdiriwang araw-araw sapagkat tinalo mo na ang kaaway mo, tinalo mo na ang kasalanan, sakit, karamdaman, ang lahat ng kahirapan at sumpa, at lahat ng mga demonyo, lahat ng problema sa digdig ito, tinalo mo na. Kaya nagdiriwang kami ng labis sa iyong matagumpay na paghahari, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong Ama na nalubigyan namin ng pahulit luwalhati at patuloy kang kumikilos, Banal Espiritu, na mangusap ka, magpahayag ka tungkol sa mga topic namin ngayon na ang prayer request ng aming Panginoong Jesus ay aming mapag-usapan na pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat. In Jesus' mighty name. Amen! 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 Hallelujah! Ulitin natin, basahin natin sa screen. Ang topic natin, the most important prayer request of King Jesus. Hallelujah. Pastor, ano ba yung the most important request ng ating King Jesus? Ano ba yung Pastor? Iyon ang gusto natin talakayin, mga kapatid. Pero doon sa mga nakaalam na, ang most important prayer request ng ating Panginoon Jesus ay matagpuan yan sa Mateo 6 Mateo 6 9 and 10. Basahin natin uli ang 9 and 10 na turo ng Panginoong Jesus sa panalangin ay ganito. Mateo 6 verse 9 and 10. After this manner, therefore, pray ye. Ito ang salita ng ating hari. Ulitin ko. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Sa Tagalog po, babasa po tayo sa Matthew 6, 9 and 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ito po ang salita ng ating hari, ng Panginoong Jesus natin. Ulitin ko, magsidalangin nga kayo ng ganito. Anong panalangin na ituro niya ng ating Panginoon? Sabi niya, Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen? Amen. Nandito pala sa screen. Ang verse 10, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Hallelujah. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kung ano meron sa langit,
kailangan ganun din dito sa lupa. Kung ang kanyang ama sa langit ay sinasamba, dinadakila, pinupuri, pinasalamatan, minamahal, ganun din dito sa lupa. Ang gagawin din natin ay sambahin din natin yung ama dito sa lupa, purihin din natin dito sa lupa, at dalahinan, at pasalamatan, at mahalin, at paglingkuran, at maging tapat tayo sa kanyang ama sa langit. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Hesus na panalangin na gusto niyang mangyari dito sa lupa. Dahil ito yung nangyari, kung ano nangyari sa langit, yun din mangyari sa lupa. Tapos ang prayer request pa ni Jesus ay dumating nawa ang kaharian mo. Yun. Your kingdom come. Ito po yung nakaligtaan ng marami ang prayer request ng Panginoong Hesus na noon sa kanyang mga alagad, nung unang panahon, nung kaalagad ni Jesus, ay I believe na ito'y nangyari, nagaganap. Yung request ni Jesus na your kingdom come, yung kaharian ng Diyos Ama sa langit ay ibaba dito sa lupa. Kung paano may kaharian ng Diyos sa langit, kaharian ng Ama sa langit, ganun din dito, may kaharian din dapat ang kaharian ng Ama sa lupa. Gusto ng ang Ama sakupin ang langit at lupa. Amen? Ayaw niyang may iba pang kaharian. Iyon ang masaklap kasi, may ibang kaharian na pumasok dito sa lupa. Kaya gumulo ang buhay ng tao, naging masama ang tao, naging makasalanan ng tao, naging mahirap ang tao, masakitin ang tao, at iba't ibang kasalanan ang nangyari. Kaya ayaw ng Diyos na yung Diyos Ama na may ibang kaharian dito sa lupa. Dahil ito'y lupa ay Kanya, langit ay Kanya. Kaya ayaw niya na mayroong ibang kaharian dito sa lupa. Kaya sabi, i-request niyo, sabi ni Jesus, i-request niyo, ito po yung prayer request ni Jesus na the most important, na yung kaharian niya sa langit ay dumating dito sa lupa. Yun dapat ang nire-request natin. Dahil yun ang request niyang ating Panginoong Hesus na nakita ko, the most important request of our King Jesus is the prayer. Anong prayer? Thy kingdom come. Your kingdom come. Yung kaharian ng Ama sa langit ay kailangan bumaba sa lupa. Amen? Itong request ng Panginoong Hesus ay sa maraming Christian, sa maraming nasa kaharian o sa taga-kaharian ay hindi nangyari. Ang maraming request, yung material things, mga financial things, mga personal things na kailangan ng mga tao. Pero yung request ng ating Panginoong Hesus na dumating ang kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa ay hindi masyadong napagtuunan, hindi masyadong napagdiinan ng mga anak ng Diyos, ng mga taga-kaharian o mga taga-Christianity, taga-denominasyon, o hindi masyadong napapansin, hindi masyadong nadiinan. Bakit ko nasabi? Tingnan mo ang bansa at daigdig natin ngayon. Sobra ang paghahari ni Satanas. Sobrang paghahari ng mga kasamaan, kasalanan. Bakit nagkaroon ng tumboy? Bakit nagkaroon ng bakla? Samantala, dalawa lang ang nilikha niya, lalaki at babae. Iyon ang resulta kung isa na hindi naghari ang Diyos. Bakit dumadami ang droga, mga adik sa drugs, mga adik sa sugal, adik sa alak, o adik sa ngayon, adik na sa cellphone, sa internet,
sa 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 gadget, addict na. Ngayon mga maliit na bata pa lang, 1-year-old lang, 2-year-old lang, humahawak na ng gadget. Kaya masama pala sa kalusugan ng maliliit na bata yung lagi ang gadget ang hawak, lagi ang cellphone ang hawak, lahat ay ang internet ang hawak. Pag maliit pang bata, hindi pa na-develop yung immune system, ay madali silang magkasakit, madali silang mamatay ang mga bata. Kaya mga resulta to ng hindi paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kung bakit nagkaroon tayo ng epidemic, pandemic, magkaroon ng COVID-19 at iba pang sakuna, ibang problema sa daigdig natin. Maraming nagbabanta ang gera, maraming maling pananampalataya, maling katuruan, maraming lindol, maraming baha, maraming kalamidad sa ating buong daigdig. Bakit? Dahil hindi naganap yung pre-request ni Jesus na mahalaga sa tao. Kaya kung ginampanan natin yung pre-request ni Jesus ng ating hari na your kingdom come, yung kaharian ng Diyos dito sa lupa ay mangyari at maganap, ay wala tayong mga bigat na problema ngayon. Kung ito ay nangyari at ginaganap natin ang prayer request ng ating Panginoong Jesus at pinahalagan natin ang prayer request ng ating Panginoong, napakahalaga pala ito, ay ito ang resulta ng ating takbo ng daigdig na masyadong magulo, masyadong masama ng husto ang ating daigdig. Pasama ng pasama ang ating daigdig at ang kasamaan, kasalanan, kahirapan, kaguluhan at itong pandemic nito ay hindi naman dating nangyari ito sa buong daigdig. Ngayon lang ang buong daigdig ay naghirap. Ang pinakamalala ay yung ibang bansa na nasalot ng pandemic nito, ng COVID-19. Amerika, yung the most powerful nation, ay nadadali pa. Yung Italy na mga taga-European nation ay nadadali pa. Ang mga France o kaya ibang bansa, yung China at iba pang daigdig na mga bansa na sikat ay hindi exempted dito. Bakit? Anong nangyari? Anong pagkukulang? Ang pagkukulang, yung hindi natin binigyan ng diin, binigyan ng halaga yung prayer request ng ating hari. Na, ano ba itong prayer request niya? Sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung dalawang prayer request ni ang ating hari na nakaligtaan ng marami. Your kingdom come, una. Pangalawa, yung your will be done on earth as it is in heaven. Doon sa langit, walang COVID. Doon sa langit, walang sakit. Doon sa langit, walang kasamaan. Doon sa langit, walang hirapan. Doon sa langit, ay walang magulo. Doon sa langit, ay walang sumpa. Doon sa langit, walang satanas. Doon sa langit, walang demonyo. Bakit dito sa lupa? Ay mayroon tayong kasamaan, kasalanan at demonyo at mga masamang espiritu at magulo ang daigdig natin. Bakit? Dahil yung request ng ating Panginoong Hesus ay hindi natin nabigyan ng diin at pahalaga na sabi ng Panginoon, let your kingdom come on this planet earth, your will be done on this planet earth. Hindi nangyari. Bakit? Hindi tayo naging serious sa prayer request ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, this is the time na muling babalik ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay maging serious po tayo. At mga taga-kaharian,
mga kingdom citizen, kingdom pastor, kingdom church, maging serious po tayo. Mga ambassadors of the kingdom, maging serious po tayo na laging isama natin ang araw-araw, oras-oras na ang prayer request ng Panginoong Jesus. Your kingdom come on earth. Your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven. Kung paano mayroong sa heaven na kapayapaan, pagmamahalan, at katuwiran, kaginawan, kasaganaan, kapayapaan, maganda ang kalangitan, ang buhay sa kalangitan. Ganon din dapat dito sa lupa. Ang susi, ang pinakasusi ay yung ipag-pray at tugunan natin yung prayer request ng ating hari na the most important prayer request of King Jesus. Ano to? Yung ipanalangin na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Iyon ang dalawang request ng Panginoong Jesus na mahalaga para giginhawa ang daigdig ito. At hindi nagugulo at hindi na tayo ay masyadong maging masama ang daigdig natin, maging makasalanan ang daigdig na tuloy-tuloy ang paghahari ni Satanas. Gusto ng Diyos ang paghahari dito ng Diyos ay sa lupa, kung paano naghari siya sa langit. Kaya ito po ang kulang sa atin, mga kapatid. At we have to repent. Dapat magsisi po tayo. Oo, pastor, nagkulang kami sa panalangin na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Oo nga, nagtuturo tayo ng kaharian, nangaral tayo ng kaharian, namuhay tayo sa kaharian. Pero yung request niya na ipanalangin niyo, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa lupa. At yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos sa langit ay dumating dito sa lupa. Kung paano may kaharian ng Diyos sa langit, dito ay may kaharian din siya. Ang masaklap, marami sa mga Christian ay hindi naniwala na may kaharian ang Diyos dito sa lupa. Sabi niya, ay turo lang yun ng Sabadista. Turo lang yan ni Kibuloy. Hindi. Ito ay turo ng Panginoong Jesus. Kinopya lang ng mga Sabadista, kinopya lang ni Kibuloy, kinopya ng mga Katoliko. Pero ito'y turo mismo ni Kristo. Kaya maliwanag. Basahin natin uli ang 6:9 and 10. Basahin na natin ang turo ng Panginoong Jesus. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, okay, nasa langit, dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Maliwanag. Magiging langit ang lupa. Katulad ang lupa sa langit. Iyon ang ibig sabihin. Gusto ng Panginoon na ang langit ay bumaba sa lupa, maging katulad ang lupa sa langit. Ito pong gustong-gusto ng Diyos. Gusto ng Panginoon. Kaya ipanalangin nyo na dumating ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kung paano sa langit, naghari siya, dito sa lupa, ganun din maghari siya. Hindi si Satanas, hindi ang masama, hindi ang mga demonyo, hindi yung mga droga, hindi yung mga bakla, mga tumboy, hindi yung immoralidad, hindi yun. Mga abortion sa Amerika, napakadami, napakalaki. Kaya dumarating ang parusa ng Diyos, ang judgment ng Diyos sa masama at makasalanan. Dito pa man sa lupa ay mayroong hatol na ang mga tao na hindi tumitigil sa kasamaan, hindi tumitigil sa kasalanan, hindi tumitigil sa bisyo, hindi tumitigil sa immoralidad, ay darating ang parusa ng Diyos. Ang judgment ng Diyos ay darating. Katulad nito, itong COVID-19 ay isang form ng judgment. Bagamat ito ay hindi maganda, ay ito ang hiningi ng pagkataon na ang tao ay tumigil na sa masama, tumigil na sa makasalanan, tumigil na sa immoralidad, tumigil na sa asawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae na ikinakasal. Napakasama, sobrang kasalanan
buti nga, hindi pa tayo na katulad ng Sodom and Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah ay isang dalawang syudad sa Middle East na pinarusahan ng Diyos ng apoy. Tinupok niya ng apoy ang dalawang syudad nito sa dami-dami ng mga tao at the time. Dahil ang kasalanan nila ay sodomy. Ang sodomy means involved sila sa kabaklaan, katungbuyan, na ayaw sila magsisi, ayaw silang tumigil sa kasalanan hanggang umabot na sa langit ang kanilang kasalanan. At nag-report ang mga anghel doon sa langit na dapat parusahan ang Sodom and Gomorrah. Kaya dumating yung judgment sa kanila ng apoy at ang apoy na tunupok sila. Iyon ang mangyayari sa atin. Ang panahon natin maging katulad ng Sodom and Gomorrah. Malapit na masunog ang daigdig ito. Ayaw ng Panginoon na mangyari iyon. Dahil mahal niya ang mga tumboy, mahal niya ang mga bakla, mahal niya ang nangalunya, mahal niya ang nag-iapit, mahal niya ang nasa droga, mahal niya ang mga nasa graft and corruption. Gusto niyang mabago kayo, mabago tayo. Lahat tayo ay may pagkakataon pa na pinahintulutan ng Diyos ang COVID-19 para magsisi tayo, manikluhan. Wala nang solusyon ang gobyerno, wala nang solusyon ang relihiyon, wala nang solusyon ang Christianity. Ang tayong pag-asa natin ay ang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus ay maghahari siya sa buhay natin. Yun po ang tunay na solusyon, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao dito sa lupa, maging sa Amerika, maging sa Indonesia, sa China, maghari ang Panginoong Hesus. Maging sa Amerika, maging sa England, maging sa lahat ng bansa, ay tuloy-tuloy ang maghari ang Panginoong Hesus. Kung tugunin natin ang panalangin ni Kristo na ating hari, ang kanyang request, na dumating ang kanan ng Diyos dito sa lupa. At dumating ang kalooban ng Diyos sa lupa, sundin ang kalooban ng Diyos sa lupa. Kung paano sa langit, nasunod ang kalooban niya, dito sa lupa, masunod din. Kung paano sa langit, naghari ang Diyos, nasusunod ang Diyos, dito sa lupa, masunod din. Iyon ang overall plan ng ating Ama at ng kanyang bugtong na anak ng Banal Espiritu. Kaya mga kapatid, this is the time na nanawagan sa atin ang ating Ama, na gusto kong maghari sa lupa. Gusto kong mamuno sa lupa. Ayaw kong maghari si Satanas. Ayaw kong maghari ang tao. Ayaw kong maghari ang relihiyon. Ayaw kong maghari ang sarili niyo. Ako ang maghari. Dahil ako may karapatan maghari doon sa lupa. Ang lupa ay akin. Ang mga tao ay akin. Ang kayamanan ng lupa at langit ay akin. Ako ang may karapatan na maghari at mamuno sa iyo. Ako'y mabait na hari, mabuting hari, at ako'y gustong magpala sa iyo. Ayaw kong na maghirap kayo, ayaw kong magsakasakit kayo, ayaw kong mamuhay kayo ng masama at makasalanan. Gusto kayong mamuhay ng katuwiran at kabanalan, at ayaw kong magulo ang buhay niyo. Gusto kong bigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya, kapatid, hayaan natin maghari ang Diyos. Tanging ang solusyon sa problema natin, yung paghahari ng Diyos at yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun po ang dalawang pre-request ng Panginoong Hesus na napakahalaga, na nakaligtaan natin. Aminin natin o hindi, nakaligtaan talaga natin. Buti nga ang Katoliko, laging umaawit sila ng Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo. Pero sa Katoliko naman, hanggang doon lang sila. Sa labi nila, sa bibig nila, ay nasasabi nila ang kaharian ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang maganap sa lupa at maganap din sa lupa. Pero yung sa totoo ng prayer na talagang marubdob at seryoso na hinihingi mo na dumating ang kaharian ng Diyos sa lupa, dumating ang pagsunod ng kalooban ng Diyos sa lupa, hindi talagang naging totoo, hindi naging seryoso ang tao. Kaya this is the time na mag-serious po tayo. Binibigyan pa tayo ng chance na araw-araw maraming namamatay sa COVID. Pero ang good news, ang lahat ng
nakukovered ng blood ni Jesus ay hindi mamatay ng salot ng COVID. Dahil ang blood ni Jesus is the most powerful blood, the most powerful weapon, ang blood ni Jesus para hindi tayo masalot ng COVID, hindi tayo masalot ng sakit o karamdaman kung tayo ay covered by the blood of Jesus. O tinatanggap natin ang kapangyarihan ng blood ni Jesus bilang hari natin. Pag tinanggap natin si Jesus bilang hari, ay covered tayo ng blood of Jesus. Hindi tayo magalaw ng mga salot, ng mga sakit, at anumang COVID-19, anumang pandemic, hindi tayo pwedeng masasalot na yun. May example niya sa Old Testament. Sa Old Testament, during the time of Moses, sa Ten Commandments, kung kayo nanonood ng Ten Commandments doon sa sinihan noon o sa iyong TV, ay mayroong salot na pinadala ang Diyos doon sa Egypt. 10 salot. Bakit umabot ng 10 salot? Dahil ayaw pakawalan ng hari ng Egypt ang Israel. Gusto nila alipinin ang Israel dahil 3 milyon ang Israel mahigit. 3 milyon na alipin ng Egypt para ang kanilang mga project doon sa Egypt ay magawa at maganap ng mga aliping Israel. Kaya ayaw nilang palayasin ang Israel, ayaw nilang pakawalan ng Israel, gusto nilang alipinin ng Israel. Malaking persa ang Israel sa kanilang bansa na umunlad. Kaya ayaw nilang pakawalan ang Israel. Pero sabi ng Diyos, pakawalan nyo ang Israel. Kung hindi, salutin kayo, pahirapan ko kayo. Kaya sinalot ng maigi ang Egypt. Halos ang kabuhay ng Egypt, ang economy ng Egypt, ang kanyang pananim, ang kanyang mga kabuhay, mga baka, mga asset nila, ay lahat ay nasira, nawasak ng salot. Pero ang pinakahuling salot, ang 10 salot, itong matindi. Ang lahat ng panganay ng Egypt, magmula sa panganay ng hari, panganay ng mga opisyalis ng hari, mga military general niya, lahat ng tao ng Egypt na may panganay, lahat ay mamatay. Pati ang hayop mamatay, sabi ng Diyos. Pero ang Israel nandoon din sa Egypt. Ang Israel ay hindi magalaw ng salot. Walang mamatay sa kanila. Samantala ang Egyptian, bawat bahay, bawat tahanan, bawat pamilya, may mga panganay doon, magmula sa anak ng hari hanggang sa pinakamababa. Lahat ng bahay mayroong patay. Sinalot ng patay. Pumasok ang angel of death, ang anghel ng kamatayan sa mga lugar ng walang blood ng lamb, dugo ng tupa. Kung sabi ng Diyos, pag dumating ang anghel sa iyong tahanan, Israel, at nakita ang dugo ng tupa, lalagpasan kayo ng anghel ng kamatayan. Pero sa bansang Egypt, pag walang bahid ng dugo ng tupa, ay papasok ang anghel ng salot ng kamatayan at mamatay ang mga panganay. Iyon nga ang nangyari. Walang dugo na napapahay sa kanyang hamba o kaya bintana o kaya sa mga poste nila. Walang dugo. Kaya tuloy-tuloy na pumasok ang anghel ng kamatayan at dumating ang kamatayan. Lahat ng Egypt ay namamatay sila. Yung panganay. Pati yung hayop ng Egypt na mamatay din. Kaya kung ang dugo ng hayop, kung dugo ng tupa, naging daan para maligtas ang Israel, how much more ang dugo ng kanyang bugtong na anak? Dugo ng hari. Dugo ng kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus. Kaya pag tayo ay nanalig kay Kristo, na siyang hari ng buhay natin, tinanggap natin ang blood niya bilang pambayad sa kasalanan. Yun po ang totoo, mga kapatid. Ang dugo ng hari, ang dugo ng mahal na hari,
Yun ang pambayad niya sa ating kasalanan at parusa ng ating kasalanan. Kaya pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang hari natin, nagpasahod tayo, sumunod tayo sa kalooban ng hari, ay hindi tayo maganap yung mga salot sa ating buhay. Hindi tayo papasukin ng COVID-19 o pandemic o anumang salot sa daigdig ito. Anumang masamang mangyari sa daigdig ito. Covered by the blood of Jesus, the most powerful blood. This is the blood of the King, the blood of Son of the living God. Kaya salamat po, Ama. Maraming salamat po na mayroon kang blood ng iyong anak na hindi kami maring salutin at hindi kami maring parusahan. Mapatawad na kami, maligtas na kami, mabago ang buhay namin. Dahil may hari kami na nagbigay ng kanyang blood, ng kanyang dugo. Kaya mga pagkabin, awit muna tayo na isang awit. Awit mo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Ay patuloy nating anyayahan ng Holy Spirit na i-anoint lagi tayo. Bigyan tayo ng power ng Holy Spirit at yung blood ni Jesus. Hallelujah. Come Holy Spirit, follow me now. Dito sa screen ay makakita natin. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I long to love you more. Minsan pa, let's sing it one more. Hallelujah. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, now is your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I long to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compared to His face, where I can see you face to face. I worship you in spirit. Sing it one more. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I long to love you more. I'm reaching for your heart. You heal my life in your hand, drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Ang buhay natin parang cellphone. Ang buhay natin parang cellphone. Minsan, humihina tayo. Nawala po tayo
kapangyarihan, kalakasan. Dahil sa mga pagsubok, sa mga problema, dahil sa mga ginagawa natin, nanghina ang ating katawan, kaluluwa, espiritu, ang kalakasan natin ay nawala, ang sigla natin nawala. Ganon ang buhay natin. Totoo, hindi totoo mga kapatid. Ngayon, ang buhay natin, para sumigla uli, lumakas uli, at may power uli, isaksak mo, i-charge mo, ang katawan mo, espiritu mo, i-charge mo. At habang naka-charge ang buhay natin, ang ating isipan, ang puso natin, ang Holy Spirit, bigyan na tayo ng kapangyarihan. Binibigyan na tayo ng lakas. Binibigyan na tayo ng sigla. Ganon ang buhay natin, parang cellphone. Kung nanghina ka, di i-recharge mo ang cellphone mo. Di ba? Amen. Habang nagre-recharge ang cellphone mo, ang power dumarating, hanggang sa ang power maging 100% na. Handa ka naman lumaban. Kaya ang buhay natin, ganon, habang tayo nag-praises and worship, nagbabad sa presensya ng ating Ama, ng kanyang anak at ang Banal Espiritu, ay pinasigla niya tayo, pinalakas niya tayo, at pinatibay na tayo, recharge po tayo. At uli ay pwede tayong lumaban sa lahat ng kalaban at lahat ng problema, lahat ng tukso, lahat ng kaaway natin sa digning ito. Ay enforce natin ang victory ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Palakpakan na natin ang Panginoon. Hallelujah. We bless you, our King Father, King Jesus, Governor of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. May babasahin po akong isang talata pa. Ibigin niya. Lucas chapter 11 verse 1. Tingnan niyo sa ating screen. Yan. Una muna sa English, anak. Sabi dito, basahin nyo nga sa screen kasama ko. And it came to pass that as si Jesus, ang ating hari, King Jesus was praying in a certain place. When he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Okay. Si Jesus ay natagpuan ng alagad na nanalangin sa isang lugar. Tapos, nang matapos siya manalangin, si Jesus mismo, yung hari mismo natin, ay nanalangin. Kaya ganun kaahalaga ang panalangin. Maging yung ating pinuno, yung maging ang ating hari, si Jesus mismo, yung anak ng Diyos, ay nanalangin. How much more tayo? Mga kapatid, kung si Jesus na ating hari, anak ng Diyos, at walang kasalanan, at matibay siya, matatag siya, ay nag-spend siya ng time upang manalangin. Kausapin niya ang kanyang ama. Purihin niya at pasalamatan niya ang kanyang ama. How much more tayo, mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon, men ought always to pray. Ang mga tao ay laging dapat manalangin at huwag manghinawa. Kasi nanghina tayo, nanghina tayo, o kaya nanlupay-pay po tayo. Kaya sabi ko, i-recharge mo ang sarili mo sa pamagitan ng prayer, pasalamat, pag-worship, pag-awit mo, pag-spend time
yung relasyon mo sa God the Father, relasyon mo sa God the Son, the Holy Spirit, i-renew mo, i-recharge mo ang sarili mo sa pamagitan ng spending time alone with your Father, with your King Jesus, with the Holy Spirit. Magpuri ka, magpasalamat ka, manalangin ka, magbulay ka ng kanyang salita, magbasa ka ng kanyang salita. At sa ganon, babalik ang lakas mo, babalik ang sigla mo, babalik ang panghina mo, ay ibalik niyan. Kaya ito si Jesus nanalangin. Kaya dapat lang manalangin din tayo. Amen? Pero ang matapos ng manalangin po ang Panginoong Hesus, ay sabi niya dito, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kung paano si Juan ay nagtuturo sa kanyang mga alagad. Si Juan Bautista, may alagad din siya. Tinuturuan niyang manalangin ang kanyang alagad. Kami din, Panginoong Hesus, kami mga alagad mo, turuan mo kaming manalangin. Alam mo ang request niya ng apostol nito, ng mga disciple nito, nakita nila ang kahalaga ng panalangin. Ang susi ng Panginoong Hesus, kung bakit siya nagtagumpay sa kanyang ministry, sa kanyang pag-minister sa tao, at pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, at ang paghahari ng Diyos ay nangyari at naganap sa kanya. Anong susi ni Jesus? Lagi siyang nanalangin. Tuwing madaling araw, nag-spend siya ng oras na manalangin. Natutulog pa ang kanyang alagad. Natutulog pa ang kanyang mga kaibigan, mga tao. Si Jesus, nag-spend na ng time na magpuri sa kanyang Ama, magpasalamat sa kanyang Ama, umawit sa kanyang Ama, makinig sa kanyang Ama, at magpasalamat sa kanyang Ama. At kumuha ng instruction, yung revelation, kumuha siya ng word mula sa kanyang Ama para malaman niya ang kanyang gagawin sa buong araw. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. Pero nakita ng kanyang alagad, sabi nga alagad niya, Lord, teach us to pray. Sumabay kayo sa akin, sabay kayo lahat doon sa tahanan niyo, at sabihin natin, one more time, 1, 2, 3, Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Dahil nakita namin ang sikreto mo. Ang sikreto mo ay nag-spend time ka na manalangin, magpuri at sumamba at makinig sa iyong Ama. Kami din, gusto rin namin magtagumpay katulad mo. Kaya turuan mo kaming manalangin. Pero ang sabi ng mga alagad, nakuha nila yung sekreto ng Panginoon. Ang sekreto ng Panginoon, yung manalangin siya. Aming alagad mo, turuan mo rin. Yung apostol, si John the Baptist, nagtuturo din ng mga alagad niya. Pinaka-the best na request ng kanyang disciple, Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Nakita ko ang pinaka-magandang request ng apostol ay yung kahilingan nila. Hindi sinasabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming magpalayas ng demonyo. Hindi yun ang nirequest nila. Panginoon, turuan mo kaming gumawa ng himala. Hindi yun ang request ng alagad. Panginoon, turuan mo kami magpagaling.
Turuan mo kami mag-cast out ng demons. Turuan mo kami magturo, mangaral ng kaharian. Lahat na yun maganda. Pero hindi ni-request ng alagad ang ganung mga bagay. Kundi isa lamang ni-request niya, Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Dahil pag natuto ng manalangin ang Panginoong Hesus, ang mga alagad ng Panginoong Hesus, madali na yung mag-cast out ka ng demons, madali na yung gumawa ng himala, madali na yung magpagaling, madali na yung mag-ngarap ka ng kaharian. Dahil dumarating sa panalangin yung anointing, yung Holy Spirit, yung power of God in your life. Kaya maging matagumpay ang ministry ng mga apostol at mga alagad niya kung spend nila ang time nila sa prayer. Kaya ang pagtatag ng kaharian, hindi lamang dinadaan yan sa pangaral, hindi lang dinadaan yan sa pagtuturo, hindi lang yung dinadaan sa anumang activities mo. Pero ang unang-unang activities mo ay ang paghahari ay darating. Ang kaharian ay darating sa pamagitan ng prayer. Tingnan mo ang sabi ng Panginoon. Ganito. Chapter, verse 2. Verse 2. Luke 11, verse 2. And he said unto them, when you pray, say, Our Father, which art in heaven. Laging i-address mo ang panalangin mo. Sabing Jesus sa ating hari, i-address mo ang panalangin mo sa Our Father, which art in heaven. Our, hindi mine, kundi our. Lahat, maraming anak siya dito sa lupa. Tawag natin sa ating Diyos, ang daddy natin, our Father in heaven, ang papa natin, ang tatay natin sa langit, which art in heaven. Ganon kalapit ang relasyon natin. Ang ating relasyon sa Diyos ay malapit na malapit. Bakit tinatawag natin siyang our Father? Sabi ni Jesus, tatawag mo ang Diyos sa langit ng Father in heaven. Hindi lang Diyos ang tawag mo. Hindi lang Lord ang tawag mo, kundi our Father. Kasi noon na hindi pa ako naturuan ng our Father ng Panginoon, ang dalangin ko lang, ako'y very young ako sa ministry at the time, ay hindi ko alam yung our Father. Ang panalangin ko lang kay Jesus. Minsan sa Holy Spirit. Pero yung Father, hindi ko mabanggit-banggit. Bakit? Bata pa ako sa pananampalataya, walang nagtuturo sa akin. Ngayon, naintindihan ko, ang turo pala ni Jesus, when you pray, when you address your prayer, you address it to your Father. Ibig sabihin, ikaw anak ng hari. Anak ka ng hari. Anak ka ng Diyos. Hello? Anak ka ng Diyos. Ang Diyos ay ama mo, daddy mo, papa mo, tatay mo. Ganon kalapit ang relasyon natin. Dahil inaari ka niyang anak. Paano ka naging anak? Dahil tinanggap mo si Kristo bilang hari. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, manunubos mo. Nagsisi ka ng kasalanan. Siya'y pinaghari mo sa puso mo. Si Kristo ay naging hari mo. Kaya, sabi ng Biblia, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas at hari ng buhay mo, pagkaluban ka ng karapatan na maging anak. Karapatan na maging anak. Anak ka ng Diyos. Diyos ng kataas-taasan. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, anak ka. Kaya ganon tayo kalapit ang relasyon natin. Napakapalad natin na naging anak tayo ng Diyos. Na ibig sabihin, ang Diyos ay hari. So makatuwid, ikaw anak ng hari. Yung ikay maging anak ka ng barangay captain, okay na yun eh. Yung anak ka ng mayor dito,
ay okay na yon. Yung anak ka ng gobernador, anak ka ng vice president, anak ka ng senador, congressman, anak ka ng presidente, okay na yon. Maganda na yon. Pero mas may maganda pa kung ikaw ay magiging anak ng hari. Hari ng mga hari na lumikha ng langit at lupa. Yung maging anak ka ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung pinakamayaman sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat ay iyong daddy, iyong papa. At ikaw ay naging anak. Oh. Amen? Hallelujah. Kaya anong sabi? Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Sige, purihin mo siya, sambahin mo siya. Thy kingdom come. Yun. Ang turo ni Jesus, kanina, thy kingdom come. Ito yung sinasabi kong nakaligtaan ng maraming Christian at mga nasa kaharian, na taga-kaharian, at mga anak ng hari, ang mga taga-citizen ng kaharian, ay nakalimutan natin to. Hindi natin makalimutan. Mula ngayon, araw-araw, ipanalangin natin, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Purihin ang sambahin. Ang request niya, thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven, so in the earth. Kaya, dalawa ang request ng ating hari. Thy kingdom come, dumating yung kaharian niya dito sa lupa. Pangalawa, ang thy will be done on earth as it is in heaven. Ang sundin natin ang kalooban ng Diyos, kalooban ng hari, kalooban ng ating dati, kalooban ng ating ama. Sundin natin. Kung talagang siya ating ama, kung siya talagang hari natin, sumunod ka to. Sumunod tayo sa ating ama, sumunod tayo sa ating kalooban ng ating ama, dahil ikaw ay anak ng hari. Kaya mga kapatid, napakalaking pribilehiyo natin, napakalaking honor natin na tayo naging napabilang tayo sa kaharian ng Diyos, napabilang tayo sa pamilya ng ating hari. Yung family ay hindi basta-basta family. Ito ay royal family. At tayo sa royal family, isang malaking karangalan natin, isang honor natin na pabilang tayo doon dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo na tinanggap natin bilang hari. Susunod tayo. Ngayon, bilang ating ama, ay sundin natin ang kalooban din ng ating ama. Dito sa lupa, may ama tayo. Pag hindi tayo sumunod sa sabi ng ating ama, tatay natin, ay hindi maganda. Diba, mga kapatid? Sundin natin yung ama natin sa langit. Yung daddy natin sa langit, sundin natin siya. Dahil marami naman binigay siya sa atin. Buhay natin binigay niya. Kabuhay natin binigay niya. Ang pag-ingat, binibigay niya. Kagalingan, ang kalusugan, binibigay niya. Ang hangin, ang tubig, lahat ng kayamanan niya ay binibigay niya para sa atin. How much more na binigyan pa tayo ng kaharian. Kaharian, binigay niya sa atin. Dapat lang sumunod tayo. Dahil binigay niya lahat. Ang kanyang anak, binigay niya. Ang Holy Spirit, binigay niya. May mga anghel na mag-guardia sa atin, binibigay pa niya. Mag-secure sa atin. Lahat binigay niya. Wala na siyang hindi na ibigay. Kaya dapat lang sumunod tayo sa kalooban niya. Sumunod tayo sa kagustuhan niya. Bilang hari natin. Iyon ang ebidensya na hari natin siya sapagkat sumusunod tayo. Nagpapasakop tayo sa Kanya. At napatawad na tayo, nabago na tayo, naligtas na tayo, may buhay na walang hanggan tayo, may kaharian na tayo. Nilipat tayo sa kaharian ni Satanas tungo sa kaharian ng Diyos. Ano pang gusto natin? Bakit hindi tayo magmahal ng tudo-tudo, sumunod ng tudo-tudo, at maglingkod sa Kanya ng tudo-tudo hanggang sa katapusan ng buhay natin? Hallelujah. Kaya, mula ngayon, ito mo ang mensahe na napakinggan natin. Hindi lang ito napakinggan natin, ang pinakamahalagang prayer request ni Jesus.
nalaman natin ang pinakamahalagang request ni Jesus at ito ay isagawin natin araw-araw, oras-oras na kailangan natin siya. Ang paghahari niya, ang pagsunod sa kalooban niya, gawin natin. Hindi lang napakinggan natin to, kundi isa katuparan natin para mapatunay na talagang anak ka ng hari, na sumusunod ka sa hari, na ikaw nga pinagharian, na ikaw ay nababago, ikaw ay pinagpala. Amen? Dahil sumusunod ka, ay higit kanyang pagpalain mo. All things shall be added unto you. As my kingdom is ruling and reigning in your life, as my righteousness is being manifested in your life, the will of God being followed in your life, and the blessing after blessing shall be added unto you. Dahil nalulugod yung ating Ama sa langit, natutuwa ang ating Ama, kaya lahat ng kailangan mo sa problema mo sa financial, physical, material, spiritual, mental ay ipagkaloob ko sa inyo lahat. Hindi ko tawag niyon, hindi ko ipagkait sa inyo. Kung hindi ko ipinagkait sa inyo yung aking anak, hindi ko rin maipagkait ang lahat-lahat na kailangan ninyo. Ibibigay ko ng tudo-tudo. Basta mapatunayan ko na ganun kayo katapat sa akin, ganun kayo ka-obedient, ganun kayo ka-submissive, ganun ako ay naghari sa iyo. Hindi na si Satanas maghari, hindi na tao maghari, hindi na ang demonyo maghari, hindi na reliyon maghari, hindi na sarili mong hari, kundi si Kristo na lang ang hari ng buhay mo. Dahil iyon yung pinadala ng Ama sa langit. Yung Ama natin sa langit ay malugod kung siya sundin natin ang kanyang bugtong na anak, at ang kaharian ay tuloy-tuloy maranasan natin. Hallelujah. Mag-pray po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pang awitan natin yung Jesus, dakila ka. Hallelujah. Huling sandali. Mike. At mag-in tayo. At mag-communion pa tayo. Hallelujah. Jesus, dakila ka. Hallelujah. Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Minsan pa, Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Hari ng buhay ko, ang kaharian mo'y sa puso ko. Habang ako'y umaawit, hinayaan kong Banal Espiritu ang lumalapit sa inyo, at dumarating ang Banal Espiritu, taglay-taglay ang Banal Espiritu, ang mga himala at kagalingan at pagbabago at kalayaan at kapatawaran at kasiglahan, yung anointing power ng Holy Spirit ay sumasa inyo sa oras ito. Habang kami umaawit dito at kumikilos ang Banal Espiritu at ang paghipo sa atin ng Panginoong Jesus na ating dakilang hari, hinihipo niya kayo, mga kapatid. Ang iyong kaisipan, ang iyong puso at kalooban, binibigyan niya kayo ng matahimik at masayang buhay, ang katuwiran at kagalakan at ang kabanalan at ang pag-ibig at ang kapangyarihan ng Banal Espiritu sumasaya sa inyo, ang kagalingan at himala at kaligtasan at kapatawaran at kalayaan sa lahat ng mga bagay. O purihin ka, Ama, sa mga anak mo na mahal mo ang mga nasa kasamaan, nasa kasalanan, ay hinihipo mo na sila'y magbalik loob, ang mga tumboy at mga bakla at mga nangalunya, nakikapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang mga magulong buhay, hinihipo kayo ngayon ng ating Ama sa langit, dahil kayo, kanyang mga anak, at mahal na mahal niya kayo magbalik loob sa Kanya bilang Hari, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, manunubos. Habang inaawit natin yung Jesus, dakila ka. Hallelujah. Kaya niyong hipuin kayo ng Panginoong Jesus na Hari natin. Itasyo ang kamay niyo sa Kanya. Itasyo ang kamay niyo sa ating Hari. Isurrender niyo ang buhay niyo sa ating Hari. Ang anumang kasalanan, anumang kasamaan, inaalis niya. Nililinis kayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Pinapatawad niya kayo. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Jesus, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Jesus, dakila ka. Hari ng buhay ko. Ang kaharian mo. Sabihin nyo, Jesus, dakila ka. Sumudoy kayo. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, hari ng buhay ko. Ang kaharian mo'y sa puso ko. Salamat po, Amang Hari, na mayroon kang ginagawa ngayong oras ito. Mayroon kang pinagaling, mayroon kang pinatawad, mayroon kang binago, mayroon kang binigyan ng tulong sa mga sanito. Ang kaharian mo, ang katuwiran mo ay nagaganap, at ang added blessing ay nagaganap. Ang material blessing, ang financial blessing, ang physical blessing, ang mental blessing, ang spiritual blessing ay na-release mo sa oras ito. Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa mga tao dito sa lupa. Ay nagkaroon sila ng panibagong sigla, panibagong pag-asa. Ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu suma sa kanila. Ang anointing mo ay suma sa kanila. Ang sakit at karamdaman ay pinagaling mo. Ang mga nasa hospital, mga doctors, mga nurses at mga pasyente na roon sa hospital, sa buong daigdig ay hiniling ko na dinadalo kayo ng ating Ama sa Langit, at mga anak niya, pinapagaling niya. Ang mga nagsisi, sumampalataya ay pinagharian mo. Ama, maraming salamat po sa mga may COVID-19 na pinapagaling mo sila, pinapalayan mo sila. Maging dito sa bansang Pilipinas hanggang sa buong daigdig ay kumikilos ka, Banal Espiritu. Dahil ito ang gusto mo mangyari. Ang paghari mo ay dumating sa bansang Pilipinas, sa buong daigdig. O Amang Diyos, maraming salamat dito sa Tansa at Cavite ay dumarating ang kaharian mo. At ang kalooban mo ay nagaganap. Ang kagustuhan mo ay nagaganap. Hindi ang kalooban namin, hindi kagustuhan namin. Hindi ang kaharian namin. Hindi ang kaharian ni Satanas, hindi ang kaharian ng sarili, ang kaharian ng reliyon, hindi ang kaharian ng tao, kundi ang kaharian mo, Panginoong Jesus, ang kaharian ng Ama sa Langit, ang siyang nagaganap sa oras ito, habang kami nanalangin, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa pagmamahal mo, sa iyong ginagawa at gagawin mo pa. Ama, maraming salamat po sa aming nalabunan ay pagpalain mo ang tinapay, simbolo ng katawan ng aming Panginoong Jesus, at ang kanyang dugo, simbolo ng olive ubas. Right now, in Jesus' name, ang blood mo, Panginoong Jesus, naglinis sa aming kasamaan, sa kasalanan at ang dugo mo at kamatayan mo at ang tinapay nito na simbolo ng katawan mo ay tuloy-tuloy kaming pinagpala aming katawan na magaling, malusog, malakas. Ang internal organ namin, external organ namin, lahat ay gumaling sapagkat dumating ang kaharian mo. At salamat po sa pagpapala mo sa mga kapatid namin na sa kanilang tahanan, sa opisina o sa mansilan roon, ay kami ay inom ng katas ng ubas na simbolo ng dugo at tinapay na simbolo ng iyong katawan hanggang sa dumating ka, Panginoong Jesus, dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Ano yun? Kainin natin at inumin, at dito po ay nagpala na ng ating hari. Hallelujah.
Announcement po, malagang announcement. Loobin ng ating hari na this coming Sunday ay magkaroon tayo ng physical gathering. One more time. Kung noon ay natigil tayo sa physical gathering, wala tayong magagawa kundi mag-online gathering lang tayo. Pero this coming Sunday, loobin ng ating hari at ng ating Panginoong Hesus, ng Banal Espiritu, ay magkaroon tayo ng physical gathering. Nanabik na kami sa inyo at siguro kayo ay nanabik naman na magsama-sama ulit tayo. Ay welcome po ang lahat ng taga Christ Kingdom on Earth na dumalo dito sa ating gawain. Ang ating gawain ay 10 o'clock hanggang 12, hanggang mula sa 10 o'clock hanggang 12. Kaya before ng 10, nandito na po kayo. At ganapin pa rin yata yung batas ng ating gobyerno na may social distancing po tayo at meron po tayong face mask o kaya alcohol. Magdala tayo ng alcohol. Kahit wala tayong scanner ay iwan ng mga bata. Iwan muna ang mga bata dahil medyo masilan pa mga bata. Okay? Yung ikap po natin, yung tithes and offering po natin, ay pakidala niyo po this coming Sunday at babayaran natin pa yung 3 buwan. Hinati ang ating bill ng 3 buwan, 2,000 plus, 2,000 plus, 2,000 plus. Total, all in all, mga 8,000 plus. Pero hinati na 3 buwan ang pagbayad natin. Kaya, salamat po sa mga offering na dinadala nyo at tithes. Na ngayon ay mananayin po tayo na ibigay natin ang tithes and offering o kaya itago nyo muna o kaya itawag nyo sa amin. Mag-pray mo ako sa mga huling araw na ito, huling oras na ito. Ama, maraming salamat po sa mga anak mo na handang magbigay ng kanilang ikapo at handog, ang tithes and offering para pagsunod namin sa iyo bilang hari ka namin. At pag sumunod kami sa iyo, ay may pangako ka na i-bless mo ang lahat ng sumusunod sa iyo, nagbigay ng tithes and offering, mawalang sumpa sa kanila, mawalang kamalasan sa kanila, at mapagpala mo sila ng higit kaysa dati, ng mas maraming mga pagpapalang material, financial, at ng hanap buhay nila, at maging sa physical, ay pagpalaan mo sila at sa spiritual, in Jesus' name. Amen.